Nagpunta rito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang kanyang tugon sa reklamang isinampa sa kanya. Inihain kanina ni dating Senador Ramon Bong Revilla ang kanyang kontrasalaysay sa Department of Justice. Kaugnay ito ng reklamong paglabag sa Republic Act 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Law. Nasama ang pangalan ng dating senador sa reklamo kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ito ay matapos siyang pangalanan ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickback sa maanumalyang proyekto. Maliban sa kanyang counter-affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Hindi nagpaunlak ng panayam sa media ang dating senador. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Francesca Lourdes Senga, umaasa sila ng patas na pagdinig ng DOJ sa reklamo. Hahayaan nilang gumulong ang legal na proseso. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Samantala, ikinatuwa naman ang kampo ng aktres na si Gretchen Barreto na hindi ito kasama sa pinakakasuhan ng DOJ sa isyu ng missing sabongeros. Ayon sa legal team ni Barreto, walang katotohanan ang akusasyon sa kanilang kliyente at wala itong partisipasyon sa kaso ng missing sabongeros. Nagpasalamat sila sa desisyon ng DOJ na ang mga akusasyon ay batay lamang sa espekulasyon kaya dinismiss. Sabi ng DOJ, walang sapat na ebidensya ang mga pahayag ng witness na si Jolie Patidongan laban kay Barreto. Sa dalawang beses lamang nitong pagbanggit sa pangalan ng aktres na sumang-ayon sa pagpatay sa mga sabongero, wala itong nabanggit na partikular na ginawa ni Barreto kaugnay ng krimen. Bukod kay Barreto, hindi rin kasama sa pinakakasuhan ng Department of Justice ang mga anak ng negosyanteng si Atong Ang at si dating NCRPO Chief, retired Lieutenant General Jonel Estomo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.